kung saan tinawag ng China na pag-atake aniya at pagpapalaganap ng maling impormasyon. Ang naturang pahayag ng China ay inilabas matapos ang pagpupulong ni US President Donald Trump at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba sa Teka lang ha, bago tayo dyan, ibang balita na itong mga utol, dumako muna tayo doon sa pag-launch ng China ng rocket. Okay, para madagdagan ang ating impormasyon. Ito yung mula sa ABS-CBN ha. Ayan o. AFP prepared to respond in case debris from China's rocket launch harms Filipinos. Okay? So, the Armed Forces of the Philippines on Tuesday said it was prepared to respond in case debris from China's rocket could cause harm to Filipinos. So February 11 ni-launch yung Chinese rocket was scheduled to take off from the Wenchang spacecraft launch site in Hainan. Okay? So, ito po yung mga approximation nila kung saan babagsak, no? The OCD identified the following drop points where debris from the rocket could land. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Eto na naman mga utol, may bago na namang kabalbala, no? Paulo itong China na ginawa. Okay? So eto yung mula kay Ariel TV, paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Ayan, Pilipinas, nagtaas ng high alert dahil sa rocket na inilunsad ng China. So ano kaya ito mga utol? Mamaya titingnan natin yung ilang article tungkol dito. Game na. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, high alert itinaas sa Palawan at Basilan dahil sa rockets ng China. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Pinag-iingat ngayon ang mga residente ng lalawigan ng Palawan at Basilan dahil sa nakatakdang maglunsad ang China ng kanilang Long March 8A rocket ngayong araw ika-11 ng Pebrero mula sa Wenchang spacecraft launch site nito sa Hainan, China. Ayon sa Philippine Space Agency, sa pagtataya ng Office of the Civil Defense, ang naturang pag-launch ng rocket ay nakatakda sana noong ika-25 ng Enero ngunit ipinagpaliban ito at inilipat ngayong araw ng Martes. Bukod dito, mayroong tatlong itinalagang drop zone ang China kung saan babagsak ang mga debris ng naturang rocket na una ay tinatayang nasa 85 nautical miles mula sa Rosal Reef, pangalawa, tinatayang nasa 40 nautical miles mula Puerto Princesa, Palawan at ang pangatlong drop zone ay tinatayang 33 nautical miles mula Haji Mutamad, Basilan. Nag-abiso rin ng isipin nyo, puro saan yung bagsak ng debris, no? Ng mga labi. Doon mga pupunta sa bandang Palawan at sa Basilan. Yun siyempre yung trajectory kasi tinatansya yan, inaano yan ng mga mathematician, ng mga scientists. So alam nila na laking posibilidad na doon bumagsak. Kung hindi man, hindi maglalalayo. Kaya naka-red alert ang Palawan at ang Basilan. Siyempre, delikado yan mga utol. Baka patakan yan yung mga mangingisda natin. O worst comes to worst, sa mga kabayanan bumagsak. Pero basically sa karagatan babagsak, ngunit dito sa ating bansa, sa ating mga teritoryo. Tuloy muna natin. Ang Philippine Space Agency sa publiko na huwag lapitan o subukang kunin ang anumang debris mula sa rocket dahil ito aniya ay maaaring maglaman ng mga nakakalason na kemikal. Kung kaya't sinabi ng ahensya na makipag-ugnayan sa mga lokal na autoridad kung may makitang mga debris sa lugar at inirekomenda ang paggamit ng personal protective equipment. Dagdag pa dito na maging alerto aniya ang mga residente sa lugar para sa inyong kaligtasan. Tama. Kinundi na ng China ang isang pahayag na inilabas ng US at Japan, na naglalaman ng kritisismo laban sa mga provocative activities ng China sa pinagtatalunang karagatan sa West Philippine Sea at Taiwan Strait, kung saan tinawag ng China na pag-atake aniya at pagpapalaganap ng maling impormasyon. Ang naturang pahayag ng China ay inilabas matapos ang pagpupulong ni US President Donald Trump at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba sa Teka lang ha, bago tayo dyan, ibang balita na itong mga utol, dumako muna tayo doon sa pag-launch ng China ng rocket. Okay, para madagdagan ang ating impormasyon. Ito yung mula sa ABS-CBN ha. Ayan, AFP prepared to respond in case debris from China's rocket launch harms Filipinos. Okay? So, the Armed Forces of the Philippines on Tuesday said it was prepared to respond in case debris from China's rocket
could cause harm to Filipinos. So February 11 nilaunch yung Chinese rocket was scheduled to take off from the Wenchang spacecraft launch site in Hainan. Okay? So ito po yung mga approximation nila kung saan babagsak, no. The OCD identified the following drop points where debris from the rocket could land. Approximately drop zone 1, approximately 85 nautical miles from Rusul Reef. And drop zone 2, approximately 40 nautical miles from Puerto Princesa, Palawan. Ang lapit lang, no? Ayan, mga approximation yan kung saan babagsak, mga utol. Okay? So, yung isang drop zone ay 33 nautical miles from Haji Motamad, Basilan. So, ayan mga utol, pinag-iingat ang at kung may mga mapupulot daw, may makikita kayong mga debris galing sa rocket, wag basta-basta kukuhain. Okay? So, ayan na po. Malinaw na malinaw yan. Balik na tayo dito kay Aerial TV. Washington noong Biyernes na nagbigay ng pagtutol sa unlawful maritime claims, militarization ng reclaimed features, at threatening and provocative activities sa West Philippine Sea at Taiwan. Bilang tugon, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wu Jiakan na ang mga pahayag ng US at Japan ay isang panghihimasok sa mga internal affairs ng China, at binigyang diin na ang mga pahayag ng mga ito ay layong palalain ang tensyon sa rehiyon. 再次强调，美日联合声明涉华内容公然干涉中国内政，攻击抹黑中国，渲染地区紧张局势，中方对此表示强烈不满，坚决反对。中方已向美方和日方提出了严正交涉。台湾问题纯属中国内政，是中国核心利益中的核心，不容任何外来干涉。美日两国政府在台湾问题上均向中方作出过郑重承诺，特别是日本负有侵略和殖民台湾的严重历史罪责，更应该在台湾问题上谨言慎行。当前台海和平的最大威胁是台独分裂行径和外部势力的纵容支持。有关国家如果真的关心台海和平稳定，就应当恪守一个中国原则，旗帜鲜明地反对台独。台湾地区参与。Eto mga utol, maputol ko lang sandali. Hindi ko kine-question, bilang Pinoy. Hindi ko kine-question yung affairs nila with Taiwan. Okay, kung anong gustong gawin kasi basically talagang teritoryo ng China ang Taiwan. Kung ano man pag-uusap nila, pero ang Taiwan po gusto na maging independent. Gusto nilang maging sariling bansa. Okay? So, hindi na natin kine-question yan. Hindi na natin sakop yung ganong mga ek-ek nila, kumbaga. Ang concern ko lang amang dito, yung mga pinagsasabi nitong China, ang hirap paniwalaan kasi hindi naman nila, hindi naman yun yung aksyon na kanilang ginagawa. And basically, wala nga pakialam sa China-Taiwan relationship kung ano pa man, kung anong gawin nila dyan. Kasi nga, basically, talagang teritoryo nila, no? O pag-aari ng China mainland ang Taiwan, pwedeng ganon. Pero ang ibig ko sabihin, yung pakikialam nila sa Pilipinas, same rin naman sinasabi nila sa Japan at sa US, no? Nakikialam daw tayo. Sila. 'Di ba? Parang bakit hindi makikialam? Wala naman kayong karapatan dito. Diyan sa Taiwan, hindi ko sinasabing may kompleto silang karapatan sa Taiwan. Ang sinasabi ko, pwedeng may karapatan talaga sila sa Taiwan. Pero yung dito, sa issue natin, sa West Philippines, wala silang karapatan. Yun lang yung concern ko. So wala akong pakialam sa pinagsasabi nila o ano man pakikialam ng Taiwan, ng US, Japan sa Taiwan. So usapin na nila yun. Pero yung concern ko, yung dito sa atin. Yung usapin natin, di ba? So yung mga pinagsasabi nila, paulit-ulit lang rin naman. Tingnan mo. Nakikialam ang US at Japan sa internal affairs ng China and Taiwan. And so on, pero ganun din ang sinasabi nila sa issue naman ng West Philippine Sea. So ang hirap paniwalaan kasi nitong mga lintik na to, 'di ba? Para sa akin napakagaganid nitong mga to. Ganid sa teritoryo. Na ganun din yung nila estado nila Hong Kong and Macau, parang ganun, 'di ba? So yung Taiwan ganun din yung gusto nilang gawin. 国际组织活动必须也只能按照一个中国原则处理。
台湾没有任何依据、理由和权利参与只有主权国家才能参加的国际组织。 Sovereign na naman. 钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土， Daw. 中方在有关海域开展活动完全 legitimate and 正当 lawful. 合法。中方一贯按照世贸组织规则行事，所谓中国经济侵略，纯属无中生有。我们敦促美日恪守一个中国原则和自身承诺，立即停止干涉中国内政，不得以任何形式向台独分裂势力发出错误信号，切实尊重中方的领土主权和海洋权益，停止操弄涉华议题。 Kagaya nito, earnestly respect China's territorial sovereignty and maritime rights and interests. Stop manipulating China-related issues. Sinasabi rin nila ito. Pag ang usapin ay West Philippine Sea, sinasabi rin nila yan. Yan ang eksakto rin sila sinasabi. Pero yun nga sinasabi ko, yung China-Taiwan relationship, labas na tayo doon. Diba? Yan ay usapin na nila. Yung pakikialam, kung ano man may pakialam ang US doon sa Taiwan dahil meron yata silang na treaty o meron silang agreement. So, labas na tayo doon. Pero, ang gusto ko lang i-emphasize sa inyo, isa ang statement nitong mga to. Pagdating sa Taiwan at pagdating sa West Philippine Sea, isa ang statement nila. No? Pansin nyo? Mga loko talaga eh. Comment nyo kung inyong opinion. Tuloy muna natin. 以实际行动为本地区的和平与发展发挥建设性作用。 Maaalalang matagal nang inaangkin ng China ang halos isang kabuuang soberanya ng West Philippine Sea, isang territorial claims na siyang dahilan ng hidwaan sa claims ng teritoryo ng ilang mga bansa sa Timog Silangang Asya tulad ng Malaysia, Vietnam, Indonesia, Brunei, at Pilipinas, sa kabila ng international ruling noong 2016 na nagsasabing walang legal na batayan ang mga claim ng China, kung saan kamakailan nga ay mas pinaigting ng China ang kanilang mga aggressive action sa rehiyon. Kaya't dumami ang international scrutiny at ang panawagan para sa de-escalation sa rehiyon. And mga utol. So ganon talagang papalagay ko ganid lang eh. Ganid sila kasi may plano talaga sila dyan eh. Sa Taiwan Strait, dyan dito sa may West Philippine Sea kasi napakalaking ruta ng commercial ships. Yan ay isa sa pinakamalaking ruta, parang almost 30%, more or less 30% ng world trade dumadaan dyan. Yung mga barkong pang-komersyo dyan sa inaagaw nilang teritoryo. Isipin nyo pag nakontrol yan ng China. So hindi makakapayag ang US government at siyempre ang Pilipinas, hindi rin talaga tayo papayag na agawin teritoryo natin. So yun mga utol, yun yung mga aksyon natin na ginagawa ng ating gobyerno ay suportahan na lang natin dahil ang pinaglalaban naman natin dito ay ang ating teritoryo. Maraming salamat kay RL TV. Paki-comment din yung opinion na. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat. Keep safe. God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.